Sa loob ng isang dormitoryo, sinabi ni Philip kay Logan na tiyak na pagod siya sa mahabang paglalakbay at makakabuti para sa kanya na makabawi mula sa lahat ng pagod sa isang bar. Sumagot si Logan na hindi niya dapat pinag-uusapan ang mga taong hindi makatayo ang kanilang mga dala-dala. Sa isang lugar kung saan maraming tainga ang nakikinig. At sinabi ni Philip sa kanya na mas magandang lugar ang kwarto para sa pag-uusap tungkol sa paksang iyon. Nagpatuloy si Philip na sinabi kay Logan na nakipagkita na siya sa informant na gusto ni Logan na makita niya at tinanong si Logan kung sigurado siya tungkol sa pagbibigay ng ₱900 ginto para sa bawat dokumento. Sinabi ni Logan na mahal nga, ngunit mahusay din siya. Sinabi niya kay Philip na basta tama ang kanyang inutos, makukuha nila ang perpektong impormasyon at pagkatapos ay sinabi ni Philip na inilagay niya ang order ng salita sa salita gaya ng sinabi ni Logan sa kanya. Isang dokumento na may mga pangalan ng mga Grand Nobles na ikinasal sa nakaraang 10 taon ngunit walang anak. Pangalawa, mga pangalan ng mga nobles na hindi kumuha ng pangalawang asawa o mga kabit. At tatlo, mga pangalan ng mga nobles na madalas naghahanap ng pagkain na mabuti para sa stamina. Nang marinig ito, sinabi ni Logan na tama ang lahat ng sinabi ni Philip at magiging maayos ang lahat. Pinuri niya siya para doon. Sinabi niya na matagal na siyang mabuting tao at para sa mahusay na trabaho. Hindi lamang para sa gawaing ito, ngunit para sa bawat isa na sinabi niya kay Philip na tapusin sa kabisera. Sinabi ni Philip na hindi naman yun mahirap at ang tunay na krisis ay noong araw na narinig niya ang balita tungkol sa digmaan. Sinabi niya kay Logan na hindi niya maisip kung gaano siya nag-alala hanggang sa marinig ang balita na tapos na ang digmaan sa gabi. Tumingin si Logan sa isang papel, masaya na nag-aalala si Philip para sa sitwasyon ng kanyang mga kliyente. Gayunpaman, maikli ang kanyang kasiyahan. Dahil sumunod na sinabi ni Philip na nang isipin niya ang bundok ng karne ng halimaw na kailangan niyang asikasuhin, hindi na siya makalunok ng pagkain. Sino ang bibili ng basurang iyon? Galit, itinapon ni Logan ang isang piraso ng papel na may force kay Philip. Sinasabi sa kanya na itigil ang pagdadaldal at basahin ito. At nang tumama ang piraso ng papel, nagtataka siya kung bakit masakit ito. Takot na takot, nagsimulang basahin ni Philip ang piraso ng papel habang tinatanong siya ni Logan kung sino sa listahan ang sa tingin niya ay angkop na maging kanilang unang customer. Habang may luhang bumabagsak mula sa kanyang kanang mata, tila may napansin si Philip. Nakita ito ni Logan at tinitigan si Philip na naghihintay sa kanyang sasabihin. Itinuro ni Philip ang kanyang daliri sa isang pangalan sa papel at tinanong si Logan kung ano ang iniisip niya tungkol sa isang tiyak na tao. Tiningnan ni Logan ang pangalan na itinuturo ni Philip at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha sa pagtataka. Nakilala niya ang pangalang iyon. Kalaunan, sa loob ng isang ballroom na may kahangahangang chandelier. Umiinom ang mga tao ng wine at ang figure ng isang medyo malaking lalaki na may pulang blazer at itim na pantalon ng suit ay ipinakita na nakikipag-usap sa ilang magagandang babae. Ang lalaking ito ay si Count Davis at ang kanyang pangalan ay tinawag ni Logan upang makuha ang kanyang atensyon. Tumingin pabalik ang Count na hindi makapaniwala na may halong pandidiri o takot sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Logan na makipagkilala sa kanya, sinasabi ang kanyang pangalan, Logan McLean, at ang kanyang titulo, ang panganay na anak ng Timog Kanlurang Rehiyon ng House McLean. Sinubukan ni Count Davis na panatilihin ang kanyang mga asal at pinigilan ang kanyang pagtawa. Kinikilala ang kanyang bagong bisita at tinatanggap si Logan sa party. Tinitingnan ang kasuotan ni Logan, iniisip niya na talagang bulgar ito at nagtataka kung anong sakahan siya nang galing. Sinasabi na parang iyon ang mga usong damit ng Timog Kanluran. Mukhang handa nang gawin ang lahat ni Logan para lang makabenta. Inisip ni Logan na isinuot niya ang mga damit na inirekomenda ni Philip. At tulad ng naisip niya, hindi nila ito nagustuhan, at sinabi na ang mga damit na ito ay isang magandang pagpipilian. Iyon ay dahil wala siyang oras para bumuo ng mga walang kwentang koneksyon sa isang walang kwentang party na tulad nito. At ang kanyang tanging target ay si Count Davis. Si Fallon Davis, sa kabila ng pagiging isang mahalagang figure sa treasury ng Grandia Kingdom. At ang pagpapakasal sa edad na 20, ay isang pitbull man na wala pa ring anak. Sinabi ni Logan na nagulat siya nang ituro siya ni Philip sa listahan ng pangalan, dahil sa kanyang nakaraang buhay ay naging sikat siya. Hindi para sa magandang dahilan,
ngunit para sa pagiging Count, na nagpakamatay dahil sa kanyang asawa. Isang away mula sa nakaraan sa pagitan ni Count Davis at ng kanyang asawa ay ipinakita. Sumisigaw ang kanyang asawa, tinatanong siya kung tapos na siyang magsalita. Tinatawag siyang impotent bastard sa gitna ng isang party. Dahil sa insidenteng ito, ang bombang itinapon ng kanyang asawa sa party na iyon ay dinala siya sa pintuan ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay. Sinabi ni Logan na ang kanyang reputasyon at pananaw sa mga mata ng iba ay napakahalaga sa kanya. At gayunpaman, natutugunan niya ang lahat ng tatlong kondisyon na ibinigay niya sa informant. Malamang na perpekto siya upang maging unang customer ng Impul-Rick. Kinakausap ni Logan ang Count sa pagsasabi sa kanya na pumunta siya sa Capitol sa isang business trip at narinig ang kanyang prestihiyo. Kaya pumunta siya upang magbigay ng kanyang pagbati sa kanya. Tinanong ng Count si Logan kung anong negosyo ang posibleng ginagawa niya sa Capitol dahil ang lungsod ay mayroon ng lahat. Nagpatuloy siya na sinabi kay Logan na dahil siya ay mula sa labas. Tiyak na may mga kamangha-manghang kalakal doon na hindi available sa Capitol. Ang buong pag-uusap na ito ay nangyayari habang nagdadaldala ng dalawang babae sa likod ng Count. Sinasabi ni Logan na sigurado siya na ang mga kalakal na kanyang ibinebenta ay hindi available sa Capitol. Kaya siya pumunta dito para ibenta ito. Nagpatuloy siya na sinabi na ito ay isang espesyal na gamot para sa mga lalaki. Lumapit siya sa tainga ng Count at sinabi sa kanya na ito ay isang sexual enhancer, at nang marinig ito, mukhang natigilan ng Count, kinagat niya ang kanyang labi ng ilang segundo, at pagkatapos ay sumigaw siya upang marinig ng lahat. Paano magbebenta ang anak ng isang noble ng sexual enhancers? Tumingin ang dalawang babae sa eksena, iniisip kung gaano ito nakakahiya. Iniisip ng Count kung paano naglakas loob ang isang country bumpkin na tulad ni Logan na kumilos sa Capitol. Iniisip na ibinalik niya siya sa kanyang lugar. Gayunpaman, huminga ng malalim si Logan at saka nagsalita sa konde. Ipinagpatuloy ni Logan ang pagsasabi kay Davis na, bilang tanda ng paggalang, nagdala siya ng regalo para sa mga maimpluwensyang tao sa kabisera, at magalang na humiling na tanggapin ito. Inabot niya ang isang maliit na kahon at sinabi na ito ang produktong tinatawag na Impul-Rick, at ibebenta ito sa halagang 100 ginto bawat isa. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi na espesyal niyang dinala ang tatlong ito para sa konde bilang regalo. At sinabi sa kanya na ito ay isang napakagandang gamot na walang anumang side effect. Isang katotohanang mapapatunayan niya sa kanyang karangalan bilang isang noble. Narinig ni Davis ang lahat ng ito at pinagpawisan. Ilang araw ang lumipas, tumunog ang doorbell ni Logan. Lumalabas na ito ay isang lingkod ni Conde Davis, na ipinadala upang bumili ng mas maraming gamot na Impul-Rick. Sinalubong siya nina Logan at Philip, kinilala na siya ang lingkod ng Conde. Pagkatapos nito ay nakitang umalis siya na may dalang leather briefcase at si Philip sa likuran niya. Nagpapasalamat sa pagbili at hinihikayat siyang bumisita muli. Bumalik si Philip sa silid at pinaalam kay Logan ang pera, kung gaano karaming pera ang kanilang kinita, 10,000 ginto para sa 10 kahon. Sinasabi na hindi masama para sa kanilang unang benta. Gayunpaman, sinasabi ni Logan na kailangan nilang kumita ng higit pa rito, dahil kahit ang upa para sa napakaliit na tindahan na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 ginto. Gayunpaman, sinabi ni Philip na ito ay inaasahan dahil ito ay nasa sentro ng kabisera. At hindi maiisip ni Logan ang hirap na pinagdaanan niya, halos hindi makapag-upon ito. Pagkatapos ay sinabi niya na sa estratehikong paraan kailangan nila ng tindahan. Dahil ang makita ang mga taong nagtitipon gamit ang sariling mata ay may mas malaking epekto. Sinabi ni Logan kay Philip na tama siya, at sinabi sa kanya na pupunta siya sa isang party ngayon. Tila hindi masaya si Philip na aalis muli si Logan. Sinasabi na halos araw-araw siyang pumupunta sa mga party mula nang dumating siya sa kabisera. At kung minsan ay pumupunta pa siya sa 2 party sa isang araw. Sinabi ni Logan kay Philip na hindi sapat ang pagkakaroon ng Conde Davis bilang kanilang unang customer. At sinabi na dapat niyang ipaalam ito sa maraming tao sa listahang iyon hanggat maaari. Isang linggo ang lumipas, naglalakad ang lingkod ni Conde Davis sa kalsada. Hindi niya matanggap ang katotohanan na hiniling sa kanya ng konde na bumili muli ng gamot na iyon. At na noong nakaraan, walang pampalusog na pagkain ang nagkaroon ng epekto sa kanya.
Pagdating niya sa tindahan, tila nagulat siya. Iyon ay dahil may mahabang pila sa harap ng tindahan ni Logan ng mga lalaking gustong bumili ng gamot. Sa pagtingin sa mga taong nakapila, nagtataka ang lingkod kung bakit napakahaba ng pila. At saka nagliwanag sa kanya ang katotohanan. Nakilala niya ang bawat isa sa kanila. Ang isa sa mga lalaki sa pila ay ang Chamberlain sa Viscount Talon, at ang lalaki sa harap ni Jim ay ang butler ni Conde Hamel. Inayos niya ang kanyang sombrero upang takpan ang mas maraming bahagi ng kanyang mukha hanggat maaari. Sinasabi na ito ay lilikha ng mga walang kwentang tsismis, at dapat niyang bilhin agad ang gamot at umalis. Habang ginagawa niya iyon, lumabas si Philip mula sa tindahan upang ipaalam sa mga taong naghihintay sa pila. Sinabi niya na lubos siyang humihingi ng paumanhin, ngunit sa kasamaang palad ay naubos na ang kanilang stock na inihanda para sa araw na ito. Pagkarinig nito, ang mga lingkod na naghihintay na bumili ng gamot para sa kanilang mga amo ay lubos na nagulat. Lumapit ang isang lalaki upang makipag-usap kay Philip tungkol sa bagay na ito, at tinanong siya kung ano ang kahibangan tungkol sa pagkaubos, dahil walang nabanggit tungkol dito kanina. Sumagot si Philip sa pamamagitan ng muling paghingi ng paumanhin, at nagsimulang ipaliwanag na ang Impulric ay napakasikat. Ngunit ang supply ay hindi sapat, kaya ang benta ay limitado sa 50 kahon sa isang araw. Dalawang lalaki ang na-stress pagkarinig nito, nagmamakaawa kay Philip na ibenta sa kanila ang ilang gamot. Dahil kung babalik silang walang dala, maaaring hindi masyadong maawin ang kanilang mga Panginoon. Habang nangyayari ito, isa pang Panginoon kasama ang kanyang lingkod ang naglalakad sa kalsada. Nakikita ang lahat ng kaguluhan. Pinapanta ng Panginoon ang kanyang sariling lingkod upang tingnan kung ano ang nangyayari. At masayang nanunood si Logan mula sa likod ng sulok ng isang gusali. Iniisip niya na sa pamamagitan ng paglilimita sa supply, hinihikayat ang mga customer na bumili. At ang makita ang mga taong nagtitipon ay nagpapidama ng kuryosidad sa ibang mga noble. Lahat ay naaayon sa kanyang plano. Anuman ang hiling, sumigaw si Philip upang marinig ng lahat na naubos na ang kanilang stock para sa araw, at hinimok silang bumalik muli bukas. Kinabukasan, naubos muli ang stock ni Philip, at nagpatuloy din ang sitwasyon sa ikatlong araw. Na nag-iiwan sa mga noble na magtanong kung ilang araw sunod-sunod siyang mauubusan. Ipinagpatuloy ni Philip ang pagsasabi na ito ay kamangha-mangha. Dahil ang pang-araw-araw na benta ay higit sa 1 buwan, at naubos pa nga sila ngayon sa sandaling magbukas sila. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi na sa ganitong takbo, ang 4.5 milyong ginto sa 1 buwan ay maaaring hindi masyadong malayo. Pagkarinig nito, ironic na nagtanong si Logan kung sino ang nakakaalam na ang kabisera ng lungsod ng Grand ay may napakaraming impotent na noble. Sinabi niya na dinagdagan nila ang presyo ng 3 beses mula noong kalagitnaan, ngunit may mga taong magbabayad ng dagdag upang bilhin ito. At iyon ang nagpapabahala sa kanya tungkol sa kinabukasan ng kaharian. Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya kay Philip na may seryosong tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ngumisi siya tulad ng isang serial killer na nakahanap ng kanyang susunod na biktima. At nagsimulang tumawa ng malakas. Ang kanyang boses ay naririnig mula sa labas ng tindahan, na nagpapalingon sa mga tao sa kalsada. Lumalabas na talagang masaya lang siya. Hinawakan niya si Philip sa leeg at nagsimulang laruin ang kanyang buhok. Sinasabi sa kanya na siya ay isang kahangahangang bata, at na napakahusay ng kanyang ginawa. Habang nagsisimulang mamula si Philip dahil sa kawalan ng hangin, yumuko siya at sinabi kay Logan na ang lahat ng ito ay salamat kay Logan. Tumingin si Logan kay Philip at sinabi sa kanya na napakagandang kinilala niya ang mga pagsisikap niya. Dahil mula sa susunod na linggo, makakatanggap siya ng 1% ng kabuoang benta para sa kanyang sarili. Sunod, sa ilang kadahilanan, nagsimulang sumigaw si Philip na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, at sinubukang halikan si Logan. Ang lahat ng ito ay nangyayari habang may isang misteryosong figure na nanunood mula sa kalsada. Ang mukha ng isang lalaki ay natatakpan ng hood, at ang kanyang blonde na balbas. Sunod, sa isang tindahan ng mga mage, ginamit ni Logan ang linya ng komunikasyon at sumigaw mula sa likod ng isang silid na may saradong pinto. 10 tonelada ng ginto kada taon. Dahil dito, napalingon ang mga ulo sa kanyang lokasyon, mabilis niyang isinara ang kanyang bibig, nakatingin sa pinto.
Tinanong niya ang kanyang kausap kung seryoso ito, at ang taong iyon ay si Hamar pala. Sinasabi kay Logan na ito ang kaso, ayon sa mga Monero, na nagsasabi na malaki ang posibilidad na ang mga gintong tipak ay nasa mas malalim na patong. Tiningnan ni Logan ang globo ng komunikasyon na parang baliw. Nagngangalit ang ngipin at kamao. Iniisip na kahit sa magaspang na pagtatansya, ang 10 tonelada ng ginto ay katumbas ng 100 milyong gintong barya. Nagpatuloy na sinasabi na ito ang kanyang jackpot, mas malaking loterya kaysa sa naisip niya. Nagpatuloy si Hamar na sinasabi na ang mga gastos sa pagmimina ay hindi biro. At tinanong si Logan kung mayroon siyang paraan upang bayaran ito, dahil aabot ito sa 5 milyong ginto upang magsimula. At tiniyak ni Logan kay Hamar na mayroon siyang lahat ng kailangan niya. Sinabi niya kay Hamar na maghintay, sinasabi na makukuha niya ang lahat ng pera at manggagawa na kailangan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tila hindi talaga nagmamalasakit si Hamar sa ano paman. At sinabi kay Logan na mas gusto niya lang na hindi mahirapan sila. Kalaunan ng gabing iyon, sa gitna ng lungsod, naglalakad si Logan sa mga kalye. Iniisip na ang paunang gastos sa pamumuhunan para sa minahan ay humigit kumulang 5 milyong ginto. At kung patuloy na magbebenta ang impulrik tulad ng ngayon, makakagawa siya ng humigit kumulang 4.5 milyong ginto sa isang buwan. Nagpatuloy siyang mag-isip na kahit na magbenta lamang siya ng 2 buwan, magkakaroon pa rin siya ng maraming pera. Sinasabi na mayroon siyang humigit kumulang 700 kahon ng gamot na natitira. Gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay tungkol sa pag-uwi upang magdala ng mas maraming kalakal at simulan ang pagpapaunlad ng minahan. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Tumingin siya sa tindahan, at nararamdaman na may isang tao doon. At sa isang iglap ay sumugod sa kanyang tindahan, iniisip na maaaring may mga magnanakaw. Marahas niyang itinulak ang pinto sa pader, at nagsimulang tumingin sa paligid, ngunit tila walang laman ang silid. Kinuha ni Logan ang kanyang espada, at nag-isip kung maaaring nawala na ang mga salarin. Ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na mayroon lamang isang pinto, kaya't dapat nasa loob pa rin sila. Habang iniisip niya iyon, isang balabal ang dumaan sa kanyang likuran. Napansin ni Logan nang huli na, at inihampas ang kanyang espada sa direksyon ng nakabalabal na figure, ngunit sumablay. Habang sumisigaw siya, hinihingi ang kanyang pagkakakilanlan. Nang lumingon siya, walang sinuman ang nakita. At nanatiling nakatayo si Logan na nakatutok ang kanyang espada sa kawalan. Nagpatuloy siyang mag-isip na imposible ito, dahil tiyak na naramdaman niya ang isang tao doon. Muli niyang naramdaman ang pakiramdam na iyon, iniangat niya ang kanyang ulo. At tinanong ang kanyang sarili kung ang magnanakaw ay nasa bubong. Lumundag siya, tumalon patungo sa bubong, patungo sa nakabalabal na figure. Inihanda niya ang kanyang espada, at handa nang saksakin ang magnanakaw, ngunit gumalaw ito sa huling segundo. Nakatingin si Logan sa magnanakaw sa bubong, hawak ang kanyang espada sa isang kamay. Muling hiniling ni Logan ang pagkakakilanlan ng lalaki, ngunit hindi siya nakakuha ng sagot. Sa halip, ang lalaki ay biglang nawala, nang walang iniwang bakas. Nagulat si Logan sa nangyari. Nagpatuloy siyang mag-isip na walang senyales ng anumang presensya. Gayunpaman, nasa harap niya ito. Kanina lamang, tiningnan niya ang kanyang kamay, napagtanto na nakakuha siya ng isang piraso ng balabal ng lalaki. At tinanong ang kanyang sarili kung ano ang nangyari. Kinabukasan ng umaga, lumalabas na sinabi ni Logan kay Philip ang nangyari. At lumalabas na naisip nila na ito ay isang magnanakaw na gumagamit ng aura na nakapasok sa kanilang tindahan. Sinabi ni Logan na naghuhula lamang siya, ngunit hindi bababa sa isang advanced force user. Isang terminong ginagamit upang ilarawan ang mga mas makapangyarihan kaysa sa mga mataas na ranggong kabalyero. Nagpatuloy si Logan na sinasabi na hindi lamang ito isang pakiramdam na siya ay isang mataas na ranggong kabalyero. Ngunit siya ay nasa ibang antas. Nagulat si Philip na marinig na ang isang taong gumagamit ng aura ay gumagawa ng maliit na pagnanakaw. Sinasabi na ang aura ay sapat upang gawing maharlika ang isang alipin. At tinanong kung bakit ang isang taong tulad nito ay maglilibot sa paggawa ng maliit na pagnanakaw. Tinanong ni Philip kung ano ang ninakaw ng lalaki. At sinabi ni Logan na ito mismo ang iniisip ni Philip na ninakaw ng lalaki.
2 tableta lamang ng Impuric. Iyon lang. Matapos marinig ito, napagpasyahan ni Philip na kung 2 lamang ang ninakaw niya sa mga tableta. Dapat ay hindi siya naghahabol ng pera. Sa halip, ninakaw niya ang mga tableta upang magamit niya ito para sa kanyang sarili. Tinanong ni Philip kung mayroon ding mga impotent na tao sa mga gumagamit ng aura. At doon naisip ni Logan. Sinabi niya kay Philip na tama siya. At tinanong siya kung may pangalan ng gumagamit ng aura sa listahan mula sa impormante. Ngunit sinabi ni Philip sa kanya na walang pangalan. Dahil humingi ang impormante ng karagdagang bayad para sa impormasyon dahil ito ay lihim. Kaya tinanggihan ni Philip ang alok. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, may isang taong pumapasok sa kanyang isipan. Isang gumagamit ng aura sa kabisera, na walang inapo. Isang marangal, maskuladong, maayos na lalaki, na may blonde na buhok at balbas na naglalakad sa mga kalye kasama ang kanyang asawa. Nanunood ng ilang batang naglalaro. Ang kanyang mukha ay mabait. At ang kanyang mapusyaw na asol na mata ay tila puno ng pagnanais para sa isang anak. Gayunpaman, nagulat siya nang tanungin siya ng kanyang asawa kung ano ang tinitingnan niya. Lumingon siya at sinabi sa kanyang asawa na pinahahalagahan lamang niya ang tanawin sa labas. Pinagpapawisan siya dahil tila hindi naniniwala ang kanyang asawa sa kanyang mahinang sagot. Tinanong siya nito kung tinitingnan niya muli ang mga bata. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na tinatamasa lamang niya ang tanawin. At hindi niya iniisip ang mga walang kwentang bagay tulad nito. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang asawa at sinabi sa kanya na dapat silang umuwi. Gayunpaman, hindi masyadong pinapansin ng kanyang asawa ang sinasabi niya at sinasabi sa kanya na talagang masaya siya na nakilala siya at tinatanong kung alam niya iyon. Tumingin ang lalaki sa kanyang asawa na may kasiyahan sa kanyang mga mata at bahagyang ngiti sa sulok ng kanyang bigute. Mahigpit niya itong niyakap at sinabi na pareho ang kanyang nararamdaman. Ang lalaking ito ay ang pinakamahusay na mandirigma ng kaharian, si Felix Esperanza. Lumalabas na ang malalim na kalungkutan at panghihinayang sa kanyang puso ay nagsimula sa isang hindi makatarungang pinsala na kanyang natamo noong bata pa siya. Habang nakikipaglaban para sa kanyang bansa, nagtamo siya ng pinsala sa pagitan ng kanyang mga binti. Ito ay isang marangal na sugat para sa isang kabalyero na nasugatan sa tungkulin, at noong bata pa siya, hindi niya ito masyadong inisip. Gayunpaman, nagpatuloy si Felix sa pag-iisip, ano ang silbi ng pagkakaroon ng titulo ng duke at pagiging kilala bilang pinakamalakas sa buong bansa kung walang anak na magmamana sa kanya. Para sa kanya, tila walang saysay ang lahat. Isang eksena mula sa nakaraan ang ipinakita. Ipinaliliwanag ni Felix ang sitwasyon sa kanyang asawa na mas mapagpahalaga at maawin sa sitwasyon kaysa sa inaasahan ni Felix na magulat. Kinikilala ng kanyang asawa ang katotohanan na tiyak na nagdusa siya ng matinding sakit. Sinabi niya kay Felix na kung okay lang sa kanya, gusto niyang maglingkod sa kanyang tabi habang umiiyak ng may luha. Sa nakikitang ito, iniisip ni Felix kung may paraan ba siya para masakliyan ang labis na pagmamahal na kanyang natanggap. Kasunod nito, naglalakad si Felix at isa sa mga tagapaglingkod sa isang daanan sa tinatayang bakuran ng kastilyo. Sinasabi sa kanya ng tagapaglingkod na malapit na ang oras ng pagpupulong ng pamilya at tinatanong kung sigurado siyang okay lang na huwag magmadali. Kung saan sumagot si Felix na walang saysay ang pagiging maaga, dahil ang lahat ng mangyayari ay pipilitin siyang magkaroon ng tagapagmana. Nag-aalangan na tumingin ang kanyang tagapaglingkod kay Felix, hindi sigurado kung paano niya sasabihin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Felix na nag-iingat siya sa pagsasabi nito, ngunit kamakailan lamang, isang napaka-epektibong gamot ang kumakalat sa kabisera. Nang marinig ito, sarkastikong nagtanong si Felix kung ganoon nga, at nagpatuloy ang kanyang tagapaglingkod na nagsasabi na tila pinapagaling nito maging ang mga pisikal na sugat. Muli, hindi ito masyadong pinansin ni Felix, at nagpatuloy ang tagapaglingkod na nagsasabi na alam niyang hindi siya naniniwala dito. Ngunit maraming usap-usapan tungkol sa mga gumamit nito na nagkaroon ng magagandang resulta. Nang marinig ito, yumuko si Felix, nahihiyang aminin sa sarili na sinubukan na niya ang gamot, at sa pamamagitan pa ng pagnanakaw. Kahit na nababagabag siya sa mga luha ng kanyang asawa, hindi niya maisip na nagawa niyang magnakaw. Isang kahihiyan sa lahat ng disiplina na kanyang pinanatili. Hindi pa kasama na matapos niyang inumin ang gamot na iyon, wala pa ring nangyari.
Sinabi ni Felix kay Luis, ang kanyang tagapaglingkod, na dapat niyang isaalang-alang ang mga tsismis. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-iisip na tama ang sinabi niya, na ang paggana ng gamot ay isang simpleng pekeng tsismis. At walang paraan na maaayos ng gamot ang isang bagay na hindi magawa ng aura. Sa tarangkahan ng mansyon, nakikipag-usap si Logan sa isang bantay, na nagsasabi sa kanya na hindi siya maaaring papasukin kay Felix nang walang appointment. Hinihiling lamang ni Logan sa bantay na sabihin kay Felix ang kanyang pangalan. Dahil sigurado siyang makikipagkita siya sa kanya pagkatapos marinig kung sino ang naghahanap sa kanya.